Magandang umaga Pilipinas and welcome back sa ating channel, Jinjuana Patindol. So, mga kaibigan, mga kapatid, bago po tayo magpapatuloy sa ating usapin na ating talakayin sa umagang ito, so kung kayo po ay bago sa ating channel, nais ko po kayong anyayahan na paki-follow, like and share and leave your comment on this link and click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na video. Sabi ko, follow, like, and share, and click the notification para magiging updated po kayo sa ating video. Jinjuana Patindol. So mga kaibigan, mga kapatid, na-share na po natin ang pagtatalakay natin tungkol sa pagpili ng leader na may puso at malasakit sa pagbubuklod ng mamamayang Pilipino. At hindi na i-shoutout si Ka-Coffee, si Kasangkay, si Maharlika na isa po tayo na nakikisubaybay sa kanilang mga video na nakakapulutan po ng mga aral. So ngayon naman po ang ating isi-share mga kaibigan ng ating naistalakayin is yung yun nga na pagpili ng isang magandang liderato. Tapos ang pinaka topic po na kailangan natin i-discuss sa umagang ito mga kaibigan is yun pong sinasabi natin na 13th month pay, pork barrel, and VAT 10% or e-VAT. So, kung kaninong administration po ng mga kaibigan, mga kapatid, ang inyong naalala ko, inyong napapansin na nagbibigay po siya ng 13th month pay, government employee ka man or private sector. So, ibig sabihin, siya po ang nagbibigay ng mandato na kailangan po magbibigay ng 8.33% bilang 13th month pay para sa isang manggagawa ng mamamayang Pilipino, para sa isang empleyado na upang makapaghanda ng kunting salo-salo pagdating ng Christmas at saka New Year para pagkabuklod-buklod ng mga mamamayang Pilipino sa sariling tahanan. So, kung atin pong baliktanaw ang pamumuno ni Ferdinand Marcos, siya po ang nag-iisang nagbibigay ng ganong sistema ng 13th month pay doon sa mga manggagawang Pilipino. Uulitin ko, manggagawang Pilipino, government employee or private sector. So siya po ang nagbibigay or nagpapa-implement ng ganong sistema na magkakaroon ng 13th month pay ang lahat ng manggagawa. So, di ba? Napakaganda ng kanyang itinatatak na pagbibigay ng grasya sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon, isisingit natin ang pamamahala at saka pamumuno ni Kurikong Kangkong na siyang nagdala ng kamalasan ng mamamayang Pilipino na patuloy pa rin tayong naghihirap sa kanyang pagsisimulang kabulastugan. Bakit kabulastugan? Dahil po sa kanyang paninilbihan sa kanyang administrasyon, siya po ang nagtalaga ng 10% na VAT. Kung inyo pong mapapansin, siya po ang nagtalaga ng 10% na VAT na doon sa pagbibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos ng sinasabing 13th month pay para sa mga ordinaryong manggagawa ng private at saka government workers or empleyado, para po sana is may magkakaroon ng konting kaginhawaan at saka may konting salo-salo na pagsaluhan doon sa paghahanda ng Christmas at saka sa New Year. O diba? Kung inyong mapapansin, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, yan po ang kanyang itinalaga. Sa pamumuno naman ni Kurikong Kangkong, yung sinasabing 13th month pay na ipinamigay ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagpapa-implement ng mga government employee or private sectors, yun po ay kusang binawi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng VAT. Sa kanyang panunungkulan ni Pangulong Kurikong Kangkong, biglang nagtaas, biglang lumubo ang lahat ng mga pangunahing bilihin, yung basic commodities ng basic needs ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kung ikukumpara mo naman po natin sa panunungkulan ni Ferdinand Marcos, lahat po ng kanyang basic commodities is napaka-affordable po.
napaka-affordable ang kanyang mga bilihin dahil nga sa lahat nagkakaroon ng matiwasay at disiplina sa mga mamamayang Pilipino. Sa panunungkulan po ng Administrasyong Cory-Cong Kangkong, unti-unti pong nawawala ng disiplina. Siya po ang tunay na bulok na kamatis sa nagsimulang namamahala sa ating bansang Pilipinas. Sinundan naman ng mga kanya mga sumusunod na mga galamay na walang ibang intensyon kundi ang sariling kapakanan. So, di ba mga kaibigan, mga kapatid, ngayon tatalakayin natin ang sinasabing pork barrel base doon sa 13th month pay. Ngayon naman is mayroong pork barrel. So, sa mga namumuno bilang mga presidente at saka ng mga senador na kumbaga parang tumatanggap po sila ng lagay or suhol doon sa pamamagitan ng pork barrel. Sa nagdaang Aquino, Noynoy Aquino, ang anong pinabigay niya? Yung sinasabing PDAP. So, kita mo sa papamalakad na ilang tao lang ang nag-i-enjoy na tumatanggap ng 50 million. Happy lang po sila. So, 'di ba? Tayo mga kakarapot na kinikita, tayo po ang nagbabayad ng mga buhis. Tinatanggalan tayo ng mga 13th month pay dahil po sa VAT na pinapataw nila. Idadagdag niyo pa si Ralph Recto na siya po ang nagpapa-implement doon sa sinasabing 12% VAT sa kay anong taon yung pinapa-implement niya ang 12% VAT, something like 2004 to 2005. Correct me if I'm wrong, mga kaibigan, mga kapatid, dahil po doon po nagsisimula ang panukalang nagkakaroon ng VAT at na 12% mula 10% hanggang 12%. So kung iisipin nyo sa pumumuno ni Ferdinand Marcos, siya po ay nagpa-unlock na or nagpa-implement po siya na makakaroon ng 13th month pay na 8.33%. Sa pamumuno naman ng Cory-Cong Kangkong sa kanyang kabulastugang ginagawa, nagbigay siya ng 10% VAT para mabawi ang sinasabing 13th month pay na 8.33%. Sa kabila ng 8.33%, nagpatong siya ng 10% na VAT. So parang binawi niya, sumobra pa doon sa 8.33. So nagkaroon po siya ng 1.37. Inyong napapansin, mga kaibigan, mga kapatid. Nagpa-implement naman si Ralph Recto nung sinasabi niyang 12% e-VAT. So ibig sabihin 12%, nadagdagan na naman ang binabawi. Imbis na magbibigay ng 8, halos doblehin ang binawi. So, nagiging 3.37% ang kanilang nakulimbat. Yung kanilang nakulimbat is, yun ang pinamibigay nilang suhol doon sa mga PDAP, doon sa mga pork barrel. Sana nabaril na din si kamuting Noynoy na walang ginawa kundi mongoloid. So, ayan mga kaibigan, mga kapatid, sana po is inyo nagustuhan ng ating pag-share sa ating kaalaman doon sa 13th month pay, doon sa pork barrel, doon sa 10 to 12% VAT. So maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ito po ang inyong lingkod, Jinjuana Patindol, at tayo po makita-kita muli sa ating mga susunod na vlog. At saka maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga followers, sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Kung wala po kayo, hindi po tayo makakaabot sa ating 1,115 subscribers, at saka hindi po tayo mamonetize kung wala po ang inyong tulong. So hanggang sa muli po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat at patuloy po kayo mag-aabang sa ating mga susunod na video. 1969 dahil ang hangarin ng ating gobyerno ay magkaroon ng 100% electrification sa buong Pilipinas.
At para dyan ay nagtayo ng malalaking power plant, naglagay tayo ng mga dam para magkaroon tayo hindi lamang pang irrigation kundi para sa hydroelectric power din. At naglagay tayo ng tinatawag na submarine cable. Ang mahirap kasi sa transmission, ang Pilipinas 7,107 islands, kailangan paabutin mo yung kuryente kahit sa malalayo. Umabot din tayo sa 100% barangay-based figure. Ibig sabihin, sa 100% ng mga barangay natin, inabot natin na lahat sila ay may electrification. Kahit na hindi lahat ng bahay, lahat ng barangay natin ay nagkaroon ng kuryente noong mid-80s. Pero hindi na natuloy itong programang ito, kaya naiwan-iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa. Yung Thailand, nasa 100% na. Ang Indonesia, 98 to 99%. Malaysia, 100%. Vietnam, 100%. Ang Philippines, ang 83%. Napakasayang dahil tayo naman nagsimula. Tayo nauna dyan sa rural electrification. Nauna tayo sa lahat ng mga ASEAN. Pero ngayon ay naiwanan na naman tayo at hindi natuloy ang mga programa. Isa sa pinakamalaking programa na nawala ay yung Bataan Nuclear Power Plant. Dahil ginawang political football, sayang yun dahil hanggang ngayon binabayaran natin at pwede naman paandarin yun at 650 megawatts sana yun. Of Marcos were more faithful to the bones of our Constitution. Napakatahimik, napakalinis ng kalye. Everyone was behaved. Nung sinabi ni Marcos, sa ikahulan ng bayang disiplina ang kailangan, pinagtatawanan ko yan ng martial. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Mag-unite sa Kongreso, makikipagsundo doon sa Kongreso, sa Senado, so they can work together for a better Philippines. Exactly na sinabi ni Bongbong Marcos na gusto niya magkaroon ng better Philippines. Bilang isang leader, dapat binibigyan din, mayroon din kakayahan, okay, ang isang leader na magkaroon siya ng pagpapahalaga sa history ng ating buhay, sa history ng ating pagiging Pilipino. Kasi part ng buhay natin lahat, whether you're Filipino or not, buong mundo ay yung history perspective natin. Kung ano tayo. Which is, yan ang pinaglalaban ni Bongbong Marcos sa kabila ng pagbabatikos sa kanila, pagbibintang na sila ay magnanakaw ng ganito, ng ganyan.